Tunghayan naman natin ang ikatlong bahagi ng panayam ni ARMM-PTV News Bureau Chief Haj Jul Munir General kay Attorney Liza Alamia, Executive Secretary of ARMM. Maraming salamat sa pagpatuloy ng balitaan. Ang segment ng Salam ay narito pa rin. At sa umagang ito tayo mapalad at pinaunlakan ang ating imbitasyon ng Lieutenant Governor ng ARMM. Walang iba kundi si Executive Secretary ng Autonomous Region, si Attorney Liza Alamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ma'am and good morning. Welcome to Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you for the invitation. Sa madaling sabi, Ma'am Liza, ay nawala na po yung natin palakasan system at saka wala na yung recommendation galing kay governor, galing kay congressman para ma-accommodate kahit hindi qualified ang applicant. Kaya nga, wala na po yun. We know that it's very difficult to do at meron pa rin tayong naririnig na merong ganon, no? Pero kung meron man, then we're more than willing to look into it. But we're making sure that as a policy, hindi na pwede po yung ganon. It's the same as the policy, for example, sa mga daan na ginagawa namin ngayon, na hindi na pwede yung graveling or regraveling. Dahil kung gagawin natin yon, ipag-connect natin lahat ng mga daan sa ARMM, maabot na tayo sa moon, sa buwan, sa haba ng regraveling projects. So ngayon, it's all concreting projects sa road, sa infrastructure. And ang target natin nga, by 2015, ay matatapos natin ang, 100% yung national roads, yung municipal and provincial roads, maaabot natin between 60% concrete na yan, paved na yan. So, sa madaling sabi, mas mahaba ngayon ang road network sa panahon ng pamumuno ni RG Mujib Hataman as compared sa mga nakaraan taon. Yes, if you're going to look at it, kaya kami pwedeng magsabi na mas mahaba nga yung road network na concrete natin, na pave natin, is that we're using technology to make sure na totoo yung project at tama yung sukat na sa quality standards din. So meron tayong tinatawag na e-arm using GIS, using geotagging. It's a program which ginagaya din namin sa iba't ibang mga ahensya ng mga programa using technology and applications na nandyan sa cellphones also. To make sure, unang-una, na totoo yung project. At kung mag-monitor, ay merong accomplishment na nangyayari and it's within the quality standards na nire-require ng ating gobyerno. Ma'am, ang pamumuno ni RG Mujib Hataman, ay balita ko ay umahaba ngayon ang road network, maraming kalsada na ang nasimintuhan, hindi lang graveling kasi bawal na ang graveling. So, can you share po, ano ba po yung katotohanan nito? Gaya ng sinabi ko kanina, nagpe-prepare po kami sa transition. Dahil gusto natin maayos yung transition from ARMM into the Bangsamoro. And whatever we're doing now, ang tawag natin dito ay laying down the foundation nitong mas magandang structure. And to do that, tumutulong nga kami. So we need to renovate. Kung mayroong kailangan na i-renovate ng mga buildings, so pinaghandaan na natin to. Ang Office ng Regional Governor, hindi lang yan renovation, pero lalagyan na ng high-tech na ICT equipment and system. Tapos, i-renovate din ang ating SKCC. That's another one. And also, yung mga buildings na kailangan ayusin para pagpasok nila ay hindi na sila problema. Yung isa pa na preparation namin sa transition, ating Human Resource Information System or HRIS ng buong bureaucracy ng ARMM mula regional down to the municipal level. So nakalista po yan sa isang computer, sa isang management information system where makikita mo sino-sino yung mga empleyado dito, ano yung qualifications nila, ilang taon na sila, dahil magagamit to ng bagong Bangsamoro political entity para i-determine sino ba yung capacitated na pwede nilang kunin, anong mangyayari dun sa mga permanent na nandito na, paano yung pag-transition.
And then, aside from that, lahat po ng government agencies sa ARMM, ni-require natin na merong dapat data management information system. So from e-arm ng DPWH, makikita natin doon kung anong roads na ang na-construct, alin pa ang hindi. We have the DNR na tinatawag natin na KEDTAG apps. And at the same time, nagka-cadastral survey ngayon. Also, this is a first in the history of ARMM. Wala pong cadastral survey ngayon, ginagawa na natin. Makakatulong ito sa New Bangsamoro Political Entity para doon sa mga away-away sa lupa. And then we go to Department of Agriculture, for example, sa DAF and Fisheries, ay meron din silang apps na tinatawag na e-farm, which is also a data system of all the indicators with respect to farming. Meron din sa fisheries, tungkol naman ito sa mga fishermen, where we're making sure na totoong fishermen yung lahat ng mga beneficiaries. So we have the registration system for all fishermen. And then you go to DepEd, gumagamit sila ngayon ng biometric scan. Also in the Department of Interior and Local Government, biometric scan din yung ginagamit. Again, to make sure na walang ghost employees, walang ghost teachers, wala ring ghost students. Ma'am, sa paglibot-libot ko dito sa ERMM compound, ay napansin ko ang ORG or Office of the Regional Governor is undergoing renovation. At sa pag-akyat ko sa taas, napakaganda po. At sabi ko, maswerte ang susunod na mamumuno dahil meron silang magandang opisina. At balita ko, isusunod pa rin yung Sheriff Kabungsuhan Cultural Complex kung saan ito yung pinaka-theater dito sa lungsod Cotabato. Bagamat ang Cotabato City ay hindi sa ERMM, pero kalamihan ng mga function, mga cultural shows ay ginaganap sa loob ng theater na ito. At saka improve din kasi some of the items are made of wood, so ayusin natin yon para hindi rin siya prone to fire. Ma'am, mayroon baka siguro mayroon ka tayong nakaligtaan sa ating talakayan ngayong umaga dito sa kaugnay pa rin sa ERMM and transition with Bangsamoro. Baka mayroon mga important points na gusto ninyong i-discuss o ipaliwanag sa taong bayan na nanonood sa People's Television sa umagang ito. Well, unang-una, ang administrasyon na ito ay seryoso po dito sa reforma na aming ginagawa sa ARMM. Ginagawa namin ito dahil ito ang nararapat na gawin at para rin sa kapakanan ng mga tao. Kahit na ang ARMM will be replaced by the Bangsamoro by probably 2015, ay kailangan magtulungan tayo. At ginagawa namin ito para sa Bangsamoro. Kung sakasakaling ma-replace na yung ARM by the New Bangsamoro Political Entity, ang administrasyon po ni Regional Governor Mujib Bataman, kasama na kami, we will be stepping down to give way to the new political structure. Pero magkaganon pa man ay tutulong po kami, even as we are doing that right now, tumutulong kami sa proseso nito, sa peace process between the government and the MILF sa pagbigay sa kanila ng technical and legal assistance para maayos po yung pag-set up nitong bagong political structure. Hindi po kami hihinto sa ginagawang reforma right now. Mahirap po yung pag-reform ng isang government structure na maraming problema, pero unti-unti ay nagagawa po natin ito. At sana ay katuwang po natin ang lahat ng mga mamamayan ng ARMM, ang lahat ng mga Bangsamoro, tumulong po tayo na ayusin po ang ating pamayanan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong host, walang iba kundi si Joel Munir, General, mula dito sa lungsod Cotabato, at ako ngayon ay iabot ko ang aking pasasalamat sa Executive Secretary ng ERMM, si Attorney Liza Alamia. Magsukol, ma'am. Super. Thank you.